Isa na naman pong magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon na kahit man po busy-busy ang buhay pero hindi po natin kakalimutan ang ating sinumpaang pangako sa ating Diyos na babasahin ko ang kanyang salita mula Genesis to Revelation o pahayag. Kaya kahit gaano man po kabisi ang buhay, kailangan po natin gawin ang bagay na ito dahil ito po ang pinakamahalaga sa ating Panginoon at pinakamahalaga rin na bahagi ng ating buhay ang magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ayan, pagpasensyahan nyo na po yung ating view kasi maingay po masyado sa labas. Marami pong mga iba't ibang ingay. Kaya pagpasensyahan nyo na po at kung kayo po ay may mga Biblia na tangan sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga Biblia mga kaibigan at sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng ating Diyos. Yan, medyo magalaw po ang ating video dahil hawak-hawak ko po ang aking cellphone dahil nasira na naman po yung pinaka-handle niya. Kaya wala pong problema yan. Tayo po ay magsimula na. Gabayan po tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Nasa Bilang chapter 5 na po tayo. Ang mga itinuturing na marumi. Chapter 5 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaalis mo sa kampamento ng Israel ang lahat ng may ketong, ang mga dinudugo at ang lahat ng naging marumi ayon sa tuntunin pati ang mga napadaiti sa patay. Wala kayong itatangi, maging babae, maging lalaki, lahat ay ilalabas sa kampamento para hindi marumihan ito. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, lahat ng may ketong, dinudugo at naging marumi dahil sa pagkadaiti sa patay ay pinalabas nila sa kampamento. Ang pagbabayad sa nagawang masama. Karugtong pa rin po ito ng chapter 5. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, sino mang gumawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa, maging lalaki o babae, ay lumalabag sa kalooban ni Yahweh at dahil dito, nagkasala siya. Ang kasalanang ginawa niya ay kanyang kikilalanin, pagbabayaran ng buo at papatungan pa ng katumbas ng 5 bahagi nito. Ito ibibigay niya sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. Kung wala itong malapit na kamag-anak, ang ibabayad ay ihahandog kay Yahweh at mauuwi sa mga saserdote, bukod sa tupang ibibigay ng nagkasala upang ihandog bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Lahat ng tanging handog ng mga Israelita para kay Yahweh ay mauuwi sa saserdoteng tumanggap niyon. Kukunin ng bawat saserdote ang handog na ibinigay sa kanya. Ang tuntunin tungkol sa panibugho. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, kung ang isang babae nagtaksil sa asawa ngunit walang katibayan, pagkat hindi nahuli sa akto, kung ang lalaki naghihinala sa kanyang asawa, bagaman hindi ito gumagawa ng masama, ang babae ay ihaharap sa saserdote. Ang lalaki maghahandog ng isang takal ng harinang sibada. Ang handog na ito'y hindi bubusan ng langis at sasamahan ng kamanyang pagkat ito'y handog tungkol sa panibugho. Handog o panghilinging parusahan ang babae kung nagkasala. Ang babae ay dadalhin ng saserdote sa harap ng dambana. Ang saserdote ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang sisidlang yari sa luwad at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tuldang tipanan. Pagkatapos, lulugayin ang buhok ng babae at pahahawakan sa kanya ang handog ng kahilingan ng pagpaparusa. Samantala,
Ang tubig na magpapalitaw sa katotohanan ay hawak naman ng saserdote. Ang babae panunumpain ng saserdote, sasabihin niya, kung hindi ka nagtaksil sa iyong asawa, hindi tatalab sa iyo ang sumpang taglay ng tubig na ito. Ngunit kung nagtaksil ka sa iyong asawa, parurusahan ka ni Yahweh upang maging halimbawa sa inyong mga kababayan. Pamamagain ni Yahweh ang inyong balakang at bahay bata. Nawa ang tubig na ito'y tumagos sa kaloob-looban ng iyong katawan at pamagain ang iyong balakang at bahay bata. Ang babae makalawang sasagot ng amen. Ang mga sampang ito ay isusulat ng saserdote sa isang sulatan. Huhugasan nito ng tubig ang kapaitan at ipaiinom sa babae ang pinaghugasan. Pagkatapos, ang handog tungkol sa panibugho na hawak pa ng babae ay kukunin ng saserdote, iaalay kay Yahweh at ilalagay sa altar. Ang saserdote ay kukuha ng isang dakot na harina mula sa handog at susunugin ito sa altar. Pagkatapos, ipaiinom sa babae ang tubig ng kapaitan. Kung siya'y napasiping sa iba, makakaramdam siya ng matinding sakit, mamamaga ang kanyang balakang at bahay bata, sa gayon hindi siya pamamarisa ng kanyang mga kababayan. Ngunit kung wala siyang kasalanan, hindi tatalab sa kanya ang sumpa at maaari pa siyang mag-anak. Ito nga ang tuntunin tungkol sa babaeng nagtaksil sa asawa o kaya kung naghihinala ang lalaki sa katapatan ng kanyang asawa, ang babae ihaharap sa dambana at isasagawa naman ng saserdote ang lahat ng dapat gawin ayon sa kautusan. Ang asawa ay hindi masasangkot sa kasalanan ng babae. Ang babae lamang kung talagang nagkasala ang magdurusa sa ginawa niyang ito. Dito po natin tatapusin mga kaibigan. Isang chapter lang po ang ating babasahin, chapter 5. Alam niyo po, no? Madugo po itong mensahe ng Panginoon dito, ang kanyang mga patakaran, ang kanyang tuntunin, ang kanyang batas. Grabe kung atin pong ikumpara sa panahon natin ngayon, no? Hindi naman po tayo muhusga. Siguro naman relate din po tayo dahil meron po tayong mga minsan kadugo, minsan kaibigan, minsan kakilala, minsan mga kapitbahay na nalalantad yung kanilang paggawa o pagtataksil sa kanilang mga asawa. Alam niyo po, napakapalad sa panahon natin ngayon kasi ang mga gumagawa ng mga ganyang karamaldumal na pagkakasala sa harapan ni Yahweh ay isang luhod lang sa Panginoon. Kapag tama ang puso ng paghingi ng tawad, ang Diyos po ay nagpapatawad. Kung ikumpara po natin sa panahon ng mga Israelita, ang titindi po ng mga parusa ng Diyos sa buhay ng mga nagkakasala. Kaya alam niyo mga kaibigan, kaya isang chapter lang po ang ating binasa para po makapag-usap din po tayo. Kahit pa paano, alam niyo po mga minamahal ko mga kaibigan, hindi lamang po sa pagtataksil o sa pangangalunya, pagkikiapid ang kasalanan. Yun pong mag-isip man lang tayo ng hindi tama laban sa ating kapwa, isa na pong kasalanan. Lahat po yan ay pumapasok sa salitang kasalanan. Wala pong maliit, walang malaki, walang white lies. Lahat po yan ay kasalanan ang tingin ng Panginoon. Kaya nawa po sa buhay nating lahat, kapag tayo po ay nakakaramdam o nakakapag-isip na tayo papasok sa isang kasalanan, magmuni-muni po tayong mabuti. Kasi po ang kasalanan, ang kapalit po nito, ang bunga po nito ay kamatayan. Pwedeng kamatayang espiritual, kamatayang pisikal. Alam niyo po minsan yung mga babae o lalaki na nakakagawa po ng pagtataksil, ay hindi po natin sila pwedeng husgahan kasi hindi po natin alam ang kwento ng kanilang buhay. Kaya lang, kailangan po natin silang ipanalangin. Bakit? Kasi kung nasaktan na nga po sila, kung napagtaksila na nga po sila, o nagtaksil sila, ay
kailangan po nilang makakilala sa Panginoon. Ito po ay dito sa salitang nagtaksil, mapababae, mapalalaki. Ano po? At doon naman po sa napagtaksilan, di po ba, kapag nalaman ng mga asawang babae, asawang lalaki, na pinagtaksilan sila ng kanilang mga minamahal sa buhay, masasaktan po tayo. Nasasaktan po ang ating kalooban, pero kailangan po nating magpatawad. At yung mga nagtaksil, kailangan matutong humingi ng tawad sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, kailangan humingi ng tawad sa ating Panginoon dahil ang buhay po ay wala na pong mabibili sa drugstore. Kapag bigla pong binawi ni Yahweh ang ating hininga, ang ating buhay na kanyang pinahiram, at hindi po nakapagsisi ang nagtaksil o gumawa ng kasalanan, wala pong patutunguhan ang kanyang kaluluwa kundi ang impyerno. Kaya mga kaibigan, sa bawat araw po na pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nawa po ay talagang nauunawaan po natin. O kahit man doon sa mga quiet time natin, doon sa mga panahon na ilang verse lang ang ating binabasa, nawa po ay tulungan tayo ng Holy Spirit na maunawaan natin ito at atin po itong sundin at atin po itong isapamuhay upang sa ganon, anong oras man po dumating ang ating Panginoon, anytime po ay pwedeng dumating ang Panginoon. Bakit? Kasi nangyayari na po ang lahat ng mga propesiya niya sa kanyang salita. Nangyayari na po ngayon. Kaya kailangan po talaga ay maging seryoso po tayo, mag-ingat po tayo sa lahat ng ating ginagawa, iniisip, sinasabi, at uri ng ating pamumuhay. Kaya mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong nakuha dito sa Bilang chapter 5. Isang chapter lang po ang ating babasahin ngayon. Pero bukas po ay dadagdagan po natin. Kaya nawa po ay isa pong maliwanag na mensahe ang Numbers o Bilang chapter 5 sa buhay nating lahat ngayong araw. Napakadami po ang uri ng pagkakasala at lahat po yan ay magbubunga ng kamatayan. Kamatayang espiritual at kamatayang pisikal. Kaya minamahal kong mga subscribers, mga listeners, silent viewers, silent listeners, ang akin pong bati sa inyong lahat sa oras na ito ay magandang hapon dito sa Pilipinas. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kung nasaan man naroon ang ating mga kaibigan, maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay na narito pa rin kayo nanatili sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita na ito po yung maging pagpapala din sa ating mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen.